Matapos naman kausapin si Angeline ng kanyang ina, bigla tuloy siyang nag-alala para sa kanyang kapatid. Alam niya kasi na labis nang nasaktan sa naging desisyon nila ni Denver. Di na siya makapag-concentrate sa kanyang ginagawa dahil sa kakaisip kay Christine. Kinuha na lamang ni Angeline ang kanyang phone at i-denial ang number ni Christine pero hindi siya sinasagot nito. Kaya naisipan niyang tawagan na lamang si Denver. Nakailang ring lang naman at sinagot na rin ito kaagad ng kanyang asawa. "Hello wife, napatawag ka? May problema ba?" Agad na tanong ni Denver mula sa kabilang linya. Ano kasi Denver, pumunta si mommy dito kanina at ang sabi niya, di pa rin daw umuwi si Christine hanggang ngayon. Nag-aalala na kasi ako kay Christine, sagot ni Angeline. Rinig naman niya ang pagbuntong hininga ni Denver mula sa kabilang linya. "Gusto mo ba na tawagan ko si Christine ngayon?" Sagot ni Denver. "Pwede ba? Nag-aalala kasi ako sa kanya kung baka na paano na yun," sagot ni Angeline. "Sige, tatawagan ko siya at sasabihin na umuwi na muna sa inyo ha. Tatawagan kita kapag nakausap ko na siya," sagot ni Denver. "Salamat," sagot ni Angeline sa kanya na ini-off ang tawag. Pagkababa naman ni Angeline ng tawag nila, napabuntong hininga naman si Denver dahil gusto na sana niya munang iwasan si Angeline para sa pagkasama nila Angeline. Pero ngayon, kailangan niya naman tong tawagan para sa kapapanatag ng kalooban ni Angeline. Alam naman niya na nag-aalala si Angeline sa kapatid niya, kaya kailangan niya itong gawin. Huminga na malalim si Denver bago nagpa siya ng i-dial ang number ni Christine. Nakailang dial pa siya dahil hindi ito sinasagot ni Christine. Last na to. Kapag ito hindi mo pa sinagot, Christine, bahala ka na. Inis na sabi ni Denver at muling na niyang denial ang number ni Christine. Maya-maya may sumagot na rin dito. "Hello, Christine," sabi ni Denver. Sagot ni Christine sa kabilang linya. Napakunot naman ang noo ni Denver. "Nasaan ka? Bakit di ka raw umuwi sa inyo?" Tanong ni Denver kay Christine. "Hello, Denver. Anong kailangan mo?" Sagot ni Christine na halata mo pa sa boses na bagong gising ito. Bigla pang umaliwalas sa mukha niya na mapagtanto na si Denver ang kausap niya. "Nasaan ka ba? Hindi mo ba alam nag-aalala sa iyong mga magulang mo?" Tanong pa ni Denver kay Christine. Bigla namang nabura ang ngiti sa labi ni Christine dahil sa huling sinabi ni Denver dahil akala niya nag-aalala na ito sa kanya. Napatingin naman si Christine sa orasan malapit sa pwesto niya at gano'n na lamang pagkagulat niya na makita niya na tanghali na pala at di pa siya nakakauwi sa kanila kaya tiyak nag-aalala na sa kanya ang kanyang ina. "Sige na, uuwi na ako. Nakatulog lamang ko kaya hindi ako nakauwi kagabi," sagot ni Christine. Rinig naman ni Christine ang pagbunto ni Denver mula sa kabilang linya. "Umuwi ka na, Christine. Nag-aalala na sa iyong pamilya mo. Alam ko nasaktan ka sa nangyari sa atin pero hindi yun sapat na dahilan para pag-alalahanin mo ng ganyan ang pamilya mo," sabi ni Denver dito bago niya ibinaba ang tawag. Bumangon naman na si Christine pagka-off ni Denver ng tawag. Nalingon pa niya si Paolo na mahimbing pa rin natutulog. Pumunta muna siya ng CR upang mag-ayos ng kanyang sarili para makauwi na rin siya sa kanila. Pagkalabas ni Christine ng CR, naabutan niya nakaupo si Paolo sa gilid ng higaan nito. Nginitian naman niya ito. "Gising ka na pala," sabi ni Christine kay Paolo. "Kailangan ko nang umuwi, Paolo. Salamat nga pala." Pagpapatuloy pa ni Christine. "Kumain ka na muna bago ka umalis. Gusto mo ba ihatid kita sa inyo?" sagot ni Paolo. "Hindi na, Paolo. Nakakaya na sa'yo. Kaya ko naman ng sarili ko salamat ulit," sagot ni Christine sa kanya kinuha ang daladala niyang bag. Lalabas sana siya ng pinto nang pigilan siya ni Paolo. "You can call me again anytime you want. Handa kitang damayan. Welcome ka rin dito sa bahay ko kung gusto mo magstay dito," sabi ni Paolo. Salamat, Paolo. Sige, tawagan na lamang kita ulit. Bye," sabi ni Christine pero nagulat siya nang bigla siyang hapitin ni Paolo at saka siya hinalikan nito sa labi. Saglit lang naman siyang hinalikan ni Paolo at binitiwan na rin ang labi niya. "Mag-iingat ka," sabi ni Paolo at sa kanya binitawan si Christine. Napakurap-kurap pa si Christine bago siya muling natauhan. "Sige, aalis na ako," sagot na lamang ni Christine at dali-dali na siyang umalis doon. Nandun na rin naman ang kotse niya dahil pinatid niya ni Paolo sa isa sa mga tauhan niya. Agad na rin naman umuwi si Christine at pagdating niya sa kanilang bahay, di na nga niya naabutan ang kanyang mga magulang.
Nakita rin niya ang napakaraming missed calls ng kanyang ina pati na rin ng ate Angeline niya. Tinawagan na lamang niya ang kanyang ina at sinabi niya na nakauwi na siya kaya huwag na tong mag-alala sa kanya. Alam naman ni Christine na nag-aalala na ang kanyang ina sa kanya dahil tuwing hindi siya umuwi, hindi yun mapakali. Hindi na rin naman mapakali si Christine sa kanilang bahay dahil wala naman siyang ginagawa doon kaya nagpasya na lamang siyang umalis ulit at puntahan ang kaibigan niyang si Candy. Tumawag din muna siya sa kanyang ina at nagsabi na pupunta lamang siya kay Candy at uuwi rin siya mamaya. Pinayagan na lamang din siya ng kanyang ina na nagsabi siya rito na wala naman siyang ginagawa doon at nabuboard na siya. Pagkarating ni Christine sa bahay ni Candy, dire-diretso lamang siyang pumasok doon at nagulat pa sa kanyang kaibigan. Wow ha, saan ka nang galing na babae ka? Alam mo bang hinahanap ka ng mami mo sa akin kanina? Sabi ni Candy kay Christine pagkakita niya rito. Huwag ka nang mag-alala kay mommy. Okay na, nakauwi na ako sa bahay namin. Bale walang sagot ni Christine sa kaibigan. Saan ka ba kasi galing kagabi ha? Bakit di mo ko sinasama? Tanong pa ni Candy. Nagpalipas lang ng sama ng loob, sagot ni Christine. Saan? Nakataas ang kilay na tanong ni Candy dito. Sa bar, saan pa nga ba? Sagot ni Christine. Bakit di mo ako sinama? Ikaw ha, kinakalimutan mo na ba ako? Kunwaring himig na nagtatampo ni Candy. Huwag ka na magdrama dyan, Candy. Hindi bagay sa'yo. Iirap-irap na sagot ni Christine. Di na kita inabala kagabi dahil alam ko namang busy ka. Kaya inayaw ko si Paolo kagabi. Pagpapatuloy pa ni Christine. Paolo? Sino yung lalaking nagpaglalasay sa bar? Yun ba yun? Kunot noong tanong ni Candy kay Christine. Yes, siya nga si Paolo. Taas noon ang sagot pa ni Christine sa kaibigan niya. Napataas naman ang kilay si Candy. At kailan pa kayo naging magkaibigan ng Paolo na yun ha? May hindi ka ba sinasabi sa akin, Christine? Sagot ni Candy at pininingkitan pa niya ng mata si Christine. Natawa naman si Christine sa inasta ng kanyang kaibigan. Ano ka ba, Candy? Bagong kaibigan ko lang si Paolo. Sagot ni Christine. Talaga ba? Ano yan? Turo ni Candy sabay turo na sa marka na nasa leg ni Christine. Nagulat naman si Christine dahil ang akala niya na itago niya na yun kanina pero napansin pa rin pala ng kaibigan niya. Wala to, huwag mo na lang pansinin. Bale walang sagot ni Christine. Wala lang. Ikaw Christine ha, naglilihim ka na sa akin. Magtatampo ko niyan sa'yo, sabi pa ni Candy. Napabuntong hininga naman si Christine. Okay, fine. Nalasing kami ni Paolo at nagtalik kami, yun lang, sagot ni Christine. Nanlalaki naman ang mga mata ni Candy dahil sa sinabi ni Christine. Nagtalik kayo? Oh my gosh, seryoso? Pero bakit pakiramdam ko hindi ka naman nagsisisi? Sabi ni Candy dahil kilala niya na ang kaibigan niyang ito. Kung hindi nito ginasto ay malamang nagmamakto na sana to ngayon. May plano ako sa kanya, kaya pabayaan mo na lang muna kami. Soon, ikukwento ko rin naman yun sa'yo, pero sa ngayon, akin na lang muna yun. Sagot ni Christine. Okay, fine. Alam ko naman na hindi na kita mapipilit pa sa bagay niyan. Sumusukong sagot ni Candy. Pero bakit nga ba? Nag-inom kagabi ha? Tanong pa ni Candy. Nakipag-iwalay na ng tuluyan sa akin si Denver. Gusto na raw niyang ayusin ang relasyon nila ni Ate Angeline. Wala naman akong magawa dahil kasal nga sila. Malungkot na sagot ni Christine. What? Kaya naman pala nag-inom ka? I'm sorry kung di kita nadamayan kagabi, sagot ni Candy. Pwede naman nating ituloy ngayon kung gusto mo, sabi ni Christine. Wag na, baka manasing ka na naman dyan. Ayoko maghatid ng lasing, no? Mabuti pa mag-food trip na lamang tayo kaysa uminom ng alak, sagot ni Candy. Okay, fine, kung yun ang gusto mo, sagot ni Christine. Nagtataka naman si Candy sa ikinikilos ng kaibigan dahil parang baliwala lamang dito ang pakikipaghiwalay ni Denver. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Christine sa kaibigan nang mapansin ito na nakatitig to sa kanya. Wala naman. Nagtataka lang ako kung bakit tila ata kalmado ka ngayon gaya nakipaghiwalay na si Denver sa'yo. Don't tell me si Paolo ng bago mo ha? Sagot ni Candy. Tumigil ka nga dyan, may plano ko kay Paolo. At ang tungkol naman kay Denver, syempre nasasaktan ako.
Masakit para sa akin na nabaliwala ang 5 taon naming relasyon ni Denver dahil lang kay Ate Angeline. Pero sa ngayon, pababayaan ko muna silang maging masaya. Sagot ni Christine. May binabala ka, no? Sabihin mo na sa akin, sabi ni Candy. Sa ako na sasabihin sa'yo. Sa ngayon, kumain na muna tayo dahil nagugutom na ako. Pag-iiba ni Christine sa usapan nila ng kaibigan. Bumuntong hininga na lamang si Candy saka siya pumunta sa kusina upang kumuha ng maaari nilang kainin ni Christine. Pagbalik ni Candy sa pwesto ni Christine, may kausap nito sa phone, kaya tahimik lamang siya na lumapit dito habang daladala niya ang pagkain nila ni Christine. Napansin naman siya ni Christine na papalapit at agad na ibinaba ang phone nito. Oh, ba't mo binaba? Sabi ni Candy. Wala lang yun, tara na, kain na tayo. Sabi ni Christine, saka to kumuha ng makakain niya. Patingin-tingin naman si Candy sa kaibigan niya dahil parang may iba dito. Alam mo, may napapansin ako sa'yo ngayon, Christine. Bakit tila ata masaya ka ngayon? Hindi kaya na-fall ka na sa Paula na yon? Sabi ni Candy. Tumigil ka nga dyan, Candy. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita kay Paolo. Gusto mo ba ngayon, ha? Sabi ni Christine. At bakit mo naman siya ipapakilala sa akin? Sagot ni Candy. Malay mo ma-develop ka sa kanya. Mabait naman si Paolo. Yummy pa. Tatawa-tawa ang sagot ni Christine. Ako ang tigilan mo dyan, Christine, ha? Sagot ni Candy at inirapan pa niya si Christine. Bakit hindi? Pero sa ngayon, sa akin muna si Paolo. Kapag hindi ko na siya sa kailangan, sa'yo na lang siya. Sagot ni Christine habang may pilang itiba sa mga labi. Hay nako, tumigil ka nga dyan. At kung ano man yung pinaplano mo, mag-ingat ka. Baka kung ano na naman yan, ha? Sagot ni Candy, tsaka na siya kumuha ng kanyang pagkain. Kumain na muna silang magkakaibigan dahil ayaw ni Candy uminom ng alak, kaya pagkatapos silang kumain, nanood sila ng movie roon. Tinatama din kasi silang lumabas para mamasyal dahil masyadong mainit kaya doon na lang sila nagstay ni Candy sa bahay nito. Lumipas pa ang mga araw, naging maayos naman ang pagkasama ni Denver at Angeline. Naging masaya naman sila at hindi na sila ginugulo pa ni Christine. Madalang lang din naman silang magkita ni Christine ngayon dahil madalas tong umaalis at may pinupuntahan pa. Inahayaan na lamang din naman ng mga magulang nila si Christine basta uuwi to araw-araw o di kaya tatawag ko sakaling di makakauwi. Sabado ngayon kaya nasa bahay lamang ang mag-asawang Denver at Angeline. Nilapitan naman ni Denver si Angeline na nakaupo sa garden nila. Hey, anong ginagawa mo? Tanong ni Denver na makalapit siya kay Angeline at umupo siya sa may likuran nito. Niyakap niya ito mula sa likuran. Nagpapahangin lang, sagot ni Angeline. Tumautang naman si Denver dito. Pinatong niya na ang kanyang ulo sa may balikat ni Angeline. Wife, are you happy with me? Seryosong tanong ni Denver kay Angeline. Ano bang klaseng tanong yan, Denver? Siyempre naman, masaya ako nakasama kita ngayon. Nakangiting sagot ni Angeline dito. Talaga? Pwede na ba tayong magka-baby? Tanong ni Denver dito. Bibigay naman sa atin yon kung ibibigay sa atin, Denver, at ready naman ako kung sakaling biyayaan tayo ng anak. Sagot ni Angeline, dalula naman silang ginagamit na proteksyon ni Denver at ilang beses na rin naman na may nangyari sa kanilang dalawa. Handa naman na talaga siya kung sakaling biyayaan sila ng anak ni Denver. Siguro ay sadyang di pa lang talaga ngayon, kaya maghihintay na lamang siya kung kailan siya bibiyayaan. Talaga? So pwede tayong gumawa ngayon? Sabi ni Denver, saka niya hinalik-halikan si Angeline sa leeg. Nahampas naman siya ni Angeline sa braso dahil nakikiliti siya sa ginagawa sa kanya ni Denver. Denver, stop it! Nakikiliti ako! Tanghaling tapat naman yung iniisip mo mamaya na lang, sagot ni Angeline. Di naman nagpapigil pa si Denver at patuloy pa rin niyang hinalik-halikan si Angeline. Denver, tumigil ka nga, saway pa ni Angeline kay Denver. Pwede naman itong gawin sa tanghali tapos iba rin mamayang gabi para sure na may baby, sabi pa ni Denver sabay kindat kay Angeline. Denver, tumigil ka nga, saway pa ni Angeline kay Denver. Pero hindi pa rin talaga nagpapigil si Denver at binuhat na nga niya si Angeline na parang bagong kasal. Denver, ibaba mo nga ako, sabi ni Angeline. Mamaya kita ibababa dun sa kama. Nakangisip ang sabi ni Denver kay Angeline. Pero
Pagkapasok nila sa loob ng kanilang bahay, nagulat sila parehas dahil naroon pala ang kanilang mga ina. Mom? Halos magkapanabay pa na sabi ni na Denver at Angeline. Ahem! Mukhang nakakaabala tayo, Mars. Sabi ni Diana kay Claudia na may pilang ngiti sa labi. Naku, oo nga. Wrong timing atang pagpunta natin dito. Sagot naman ni Claudia. Nagkatingin na naman sila Denver at Angeline. Saka lamang binaba ni Denver si Angeline nang pandilata na siya ng mata ni Angeline. Mom, napadalaw kayo. Kanina pa po ba kayo? Sabi ni Angeline at para pa siyang natatarantang lumapit at tumalik sa pisngi ng mga ito. Oo nga po, Mom. Kanina pa po ba kayo dito? Nagpasabi po sana kayong dadalaw kayo para nakapaghanda po kami. Sabi na rin ni Denver, saka siya lumapit sa mga ito at tumalik sa pisngi. Hindi naman, halos kararating lang namin. Hindi na namin kayo tinawag dahil mo kami pinag-uusapan kayo kanina doon sa garden, kaya hindi namin kayo inestorbo. Sagot ni Claudia. Ganun po ba? Pasensya na po, hindi namin kayo napansin na dumating. Sabi pa ni Angeline. Okay lang anak. Hindi naman kami nagmamadalit, isa pa may pinagkukwentuhan din kami ni Diana. Sagot ni Claudia sa anak. Hindi po ba kami nakaka-istorbo sa inyo? Pasensya na kayo kung bigla kaming sumulpot ditong dalawa ha. Namimiss na kasi namin kayo at kukumustahin sana pero sa tingin ko naman mukhang ayos na ayos naman kayong dalawa. Mukha nga na-istorbo na namin kayo eh. Nakangiti pang sabi ni Diana. Napakamot naman sa ulo niya sa Denver kahit hindi yon makatid dahil alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina. Mom, dito na lang po kayo kumain tanghalian. Magpapaluto po ako kay Manang ng pagkain. Sabi ni Angeline at saka ito dali-daling pumunta ng kusina. Sinadya niya talaga yon dahil nahihiya siya sa kanilang ina dahil naabutan sila sa ganong sitwasyon at mukha nga nakita pa sila ng mga ito kanina. Sige, kung hindi kami nakakaabala sa'yo, dito na muna kaming dalawa, sagot ni Claudia. Iyo, wala pa ba? Halos pabulong na tanong ni Diana kay Denver nang wala na si Angeline sa harap nila. Ang alin po, Mom? Kunot noong tanong ni Denver sa ina. Wala pa ba kaming apo? Iirap-irap na sagot ni Diana. Dahil hindi pala siya nagets kaagad ni Denver. Mom, darating din po yon. Huwag kayong mag-alala dahil bibigyan din po namin kayo ng apo. Chill lang po kayo. Sagot ni Denver sa ina. Napasimangot naman sa Diana sa anak. Ang tagal naman. Bilis-bilisan niyo naman at naiinip na kami ni Claudia. Gusto na namin pareho ng apo. Sagot ni Diana. Napapakamot na lang sa ulo niya si Denver dahil kung makahiling ang mommy niya ng apo, akala mo naman bibili lamang kung saan. Hay nako, Diana. Hayaan mo sila. Enjoy na lang pa siguro ang mga sarili nila habang wala pa silang anak kasi kapag nanganak na sila sigurado magiging abala na sila sa mga magiging anak nila. Sabat pa ni Claudia. Pero Denver, sana damihan yung magiging apo namin ha para naman di kami mag-aagawa ng mommy mo sa anak yun ni Angeline. Baling naman ni Claudia kay Denver. Lalo namang napakamot sa ulo niya sa Denver dahil nakakala niya kakampi na niya ang mommy ni Angeline. Yan pala mas malala pang hihilingin sa kanya. Di naman nagtagal, tinawag na sila ni Angeline para kumain. Masaya silang nagsalo-salo ng panangalian. Habang kumakain din sila, binibiro-biro sila ng mga magulang nila tungkol sa apo, kaya hindi maiwasan ni Angeline na mahiya sa mga ito. Denver, naalala ko nga pala, birthday party na nga pala ni Daddy next week, sabi ni Angeline kay Denver habang nakayakap siya dito. Katatapos lamang na mainit na sandali sa kanilang dalawa at nagpapaantok na silang dalawa ngayon. Next week na ba yun? Tanong ni Denver kay Angeline dahil sa dami ng trabaho nila, nawawala na sa isip nila ang tungkol sa bagay na yun. Oo nga, nakalimutan ko na rin. Mabuti na lang nag-message sa akin si mommy kanina, sagot ni Angeline. Kung gayon, kailangan pala nating maghanda ng susuotin natin. Ang mabuti pa hindi muna tayo pumasok para makahanap tayo ng susuotin natin, sagot ni Denver. Pero baka marami kang trabaho sa opisina. Pwede namang sa sunod na mga araw na lang, sagot ni Angeline dahil nag-aalala siya baka matambakan ng trabaho si Denver. Ayos lang naman yun, wife. Kayang-kaya ko naman gawin lahat yun eh. Ang mabuti pa matulog na tayo para maaga tayong makaalis bukas. Sagot ni Denver. Mabuti pa nga.
Good night, Denver, sabi ni Angeline. Good night, wife. I love you, sabi ni Denver. I love you too, sagot ni Angeline bago siya hinalikan ni Denver sa labi. Siya na rin ang nagbawi ng labi niya dahil ramdam na naman niya. Nag-iiba na naman ang paraan ng paghalik sa kanya ni Denver. Maaga pa tayo bukas, remember? Tsaka kakatapos lang natin, matulog na tayo. Sabi ni Angeline sa kaumunan sa braso ni Denver at niyakap siya nito. Napabuntong hininga naman si Denver dahil ramdam niya. Nagiinit na naman ang katawan niya at kung di siya inawat ng asawa, malamang naangkin na naman niya ito. Niyakap na lamang din niya si Angeline. Tsaka niya pinikit ang kanyang mga mata. Hey, Christine here! Tawag ni Paolo kay Christine na makita niya ito na pumasok sa loob ng kanyang bar. Kumakaway pa siya rito na makita siya nito. Napangiti naman si Christine na makita niya si Paolo, saka siya lumapit dito. Halos isang buwan na rin nakakalipas matapos siyang hiwalay ni Denver. Halos hindi na siya nagpapakita rito, pati na rin sa ate Angeline niya. Pinipilit niya namang ibaling ang atensyon niya sa iba, pero nakalimutan niya na si Denver. Si Paolo ang madalas niyang kasama ngayon kapag wala ang kaibigan niyang si Candy. Naging busy na rin kasi si Candy ngayon dahil may trabaho na ito. Di kagaya ni Paolo na hawak ito ang oras niya dahil ito ang may-ari ng negosyo. Pasensya na, ngayon lang ako. Traffic kasi eh. Sabi ni Christine na makalapit siya kay Paolo. It's okay, let's go inside. Sagot ni Paolo at sa kanya hinawakan sa kamay si Christine at giniya sa VIP room doon. May mga kasama si Paolo doon ng mga kaibigan at kakilala din ng mga ito si Christine dahil madalas itong kasama ni Paolo. Hi Christine! Bati ng mga kaibigan ni Paolo kay Christine na makapasok na sila sa VIP room. Tanging pagngiti lamang sinukli ni Christine sa kanila dahil kahit palagi niya nang nakikita at nakakasama mga yon, hindi pa siya masyadong palagay tuwing nararoon siya. Kaya madalas may sariling mundo sila ni Paolo. Dito tayo! Sabi ni Paolo, saka sila pumunta sa bakanteng lamesa. Kumuha naman si Paolo na maiinom nilang dalawa ni Christine. Paolo, busy ka ba next week? Tanong ni Christine kay Paolo pagkainom niya ng binigay sa kanya ni Paolo na alak. Uminom din naman muna si Paolo bago siya sumagot. Hindi naman, bakit? Pwede ba kitang isama sa party ng daddy ko? Tanong ni Christine. Agad naman na umaliwala sa mukha ni Paolo. Of course, ipapakilala mo na ba ako sa kanila bilang nobyo mo? Tanong ni Paolo. Inirapan naman siya ni Christine. Paolo, diba, manino naman sa ating dalawa, wala tayong relasyon, kaya bakit kita ipapakilalang nobyo ko? Tsaka diba, sinabi ko naman sa'yo, di ko pa kayang suklian ang pagmamahal mo na yan? Sagot ni Christine. Bigla namang sumeryosong mukha ni Paolo. Bakit gusto mo ko isama sa party ng daddy mo? Seryosong tanong ni Paolo kay Christine. Napangisi naman si Christine sa kanyang naiisip. Basta, pwede ka ba? Tanong pamali ni Christine. Pag-iisipan ko, sagot ni Paolo. Sige na, please, sumama ka na sa akin. Paungulit pa ni Christine dito. Anong kapalit? Tanong ni Paolo kay Christine habang may pilyong ngiti sa mga labi nito. At nagets naman kaagad ni Christine kung ano ang ibig sabihin ni Paolo. Okay, fine. Saan tayo? Tanong ni Christine. Tumayo naman kaagad si Paolo. Tara sa office ko. Sagot ni Paolo. Tsaka niya hinawakan sa kamay si Christine. Nagpatianod na lamang din si Christine dito. Pagkapasok nila Paolo at Christine sa opisina ng binata, agad na inilak ni Paolo ang pinto at agad nila mukos ng halik ang labi ni Christine. Gumanti rin naman ng halik dito si Christine. Ganito sila palagi ni Paolo. Wala man silang espesyal na relasyon, parehas nilang pinagbibigyan ang kanilang mga sarili na mailabas ang init ng kanilang katawan. Madalas silang magtalik ni Paolo kung kailan nila maisipan na dalawa. Hindi ako magsasawang angkinin ka? Bulong ni Paolo kay Christine, tsaka nito maling halilikan at sabay nilang narating ang rurok. Umunan naman si Christine sa braso ni Paolo at niyakap pa niya ito.